Magandang gabi mga katambay! Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang inyong gabay sa bawat kilabot na kwento tuwing madilim ang paligid at may mga matang nakamasid sa dilim. Maraming salamat sa horror story sender natin ngayong gabi, si Mikey. Ang kanyang kwento ay tungkol sa isang misteryosang guro, isang lumang bahay, at isang kuweba na may madilim na sikreto. Handa ka na bang matakot? Kung oo, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe dito sa Creepy Tambayan. Ang itim na rosas, ang huling regalo sa gabi. Tuwing tag-ulan, kakaibang pananabik ang bumabalot sa amin magkakapatid. Hindi dahil sa lamig o sa tunog ng patak ng ulan, kundi dahil sa kadiliman na dala ng pagkawala ng kuryente. Sa bawat pagsapit ng dilim, nagbabalik ang mga alaala. At ang mga kwento ng aming ama na siyang nagsisilbing liwanag sa gabing tanging gasera lamang ang aming kasama. Ang aming bahay ay isang lumang dalawang palapag na puti, nakatayo sa gitna ng isang tahimik na baryo. Sa likod nito ay may balon, ipunan ng tubig ulan, at katabi nito ay isang kuweba na tila may sarili ng hininga. Gabi-gabi, may mga yabag na maririnig sa may likod bahay. Mabigat, mabagal, at minsan may huni ng tila malalim na tinig. Sa bintana ng pangalawang palapag na tanaw ang kuweba, doon ko unang nasilayan ang aninong nagmamasid. Isang araw, habang iniisip ko pa kung dapat ko bang ikwento ito sa aming ama, nauna na pala siyang magsalaysay ng karanasan. Isang kwento ng panauhing hindi na nakaalis pa. Nang siya'y nasa kolehiyo pa, 4 ang kwartong paupahan sa itaas ng aming bahay. Isang SEM may dumating. Isang babaeng maganda, may dalang maleta. Ako nga pala si Mona, bagong guro sa Polytechnic. Dito raw po ako titira. Simpleng babae si Teacher Mona. Maitim ang buhok, mamula-mula ang pisngi, makintab ang labi. Di katangkaran pero mahinhin at magiliw. Palaging ngumingiti, laging maayos. Diretsong eskwelahan, uwi, kwarto, tahimik. Ngunit gabi-gabi, siya'y nagsasalita mag-isa. Mahina, nanginginig, wari ay natatakot. Hindi malinaw ang kanyang sinasabi, pero malinaw ang takot sa kanyang tinig. Isang araw, basang-basa siyang dumating. Hating gabi na at tila pagod na pagod. Tahimik siyang pumasok sa kanyang kwarto. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, kami nagising sa kanyang malalakas na sigaw. "Huwag! Bitawan mo ako!" Tumakbo siya palabas. Gulo ang buhok, suot pa ang kanyang uniforme. Hiningal, nanginginig. Ngunit kahit anong tanong ay hindi siya sumagot. Bumalik sa kwarto at hindi na muling lumabas. Lunes ay lumipas. Hindi siya pumasok sa eskwela. Miyerkules, may mabahong amoy. Si Ate Weng, kasambahay namin, ang unang nakapansin. Parang patay na daga, aniya. At sa pangalawang palapag, may mga langaw na malalaki. Kinabahan kami, kinatok namin ang kanyang pintuan. WE alang sagot, kaya't pinilit namin itong buksan. Pagbukas ng pinto, doon na bumalot ang kilabot. Si Teacher Mona, nakahiga sa gitna ng kama, wala ng kulay ang balat at linalangaw. Sa kanyang kamay, mahigpit na nakahawak, isang bulok na itim na rosas. Tumakbo si Ate Weng, umiiyak. Sa iyak niya, lumabas ang kanyang nalaman. Gabi-gabi po siyang dinadalaw ng isang maitim at malaking lalaki. Una daw ay nakipagkaibigan ito, kwentuhan lang sa panaginip. Hanggang isang gabi, isinama siya nito sa kuweba sa likod ng bahay. Sa loob ng kuweba, aniya, tila palasyo ng liwanag, pilak, ginto, marangyang hapag. At sa dulo, ang lalaki nagsabi, "Lahat ng ito para sa'yo, kung tatanggapin mo ang aking pag-ibig." Nagising si Mona na pawis. Ngunit gabi-gabi, siya'y binabalikan. At gabi-gabi, binibigyan ng itim na rosas. Pinayuhan ko siya, huwag mong tanggapin, pero tinanggap niya. Kaya't sigurado ako, isinama na siya sa kuweba. Isinuko niya ang sarili sa nilalang na itim, kapalit ng isang pag-ibig na wala sa mundong ito. At iyon ang unang kwento ng kababalaghan ng aming ama, dito mismo sa aming bahay.
At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.